Oh, hawak niyo na yung answer sheet, ha? Alternate, ha? Colored, white, colored, and so on. So, surgical management of obesity. So, it's a multifactorial disease because of excess fat storage. Usually, influence yan ng environment. Lalo na sa atin ngayon. Ang daming fast food. Sigurado ko kumakain kayo sa mga Korean na Anli. Anong tawag nyo doon? Samgyu. Sigurado ko kumakain kayo. And more people are now aware of obesity because of the consequences. Okay? So na-address na ito, hindi lang medically but surgically. Nasa ano na yan eh, kasi nasa internet na yan, nasa Facebook eh, nasa social media na yan eh. In fact, meron nga contest eh, yung The Biggest Loser. Napanood niyo yun? The Biggest Loser. Ang laki ng premyo doon, ha? Ang laki ng cash prize doon. And, na-opera na namin nila, hindi ako gumagawa nito. Ang tawag doon, bariatric surgery. I don't do that. Nagagawa niya ng bariatric surgeons. Okay? Yan. Increased caloric intake, sedentary lifestyle, nakaupo ka lang, nanonood ka lang ng TV, kaya endemic na siya. So ito yung consequences ng obesity. Diabetes, high blood, coronary artery disease, obstructive. Have you heard of obstructive sleep apnea? Yung natutulog ka biglang hindi ka makahinga, nag-i-snore, hindi ka makahinga. Kasi yung base ng tongue mo bumabara. And of course, there's a risk for cancer. Okay? So, sino ang isa-subject natin sa bariatric surgery? O sino ang obese na kailangan i-subject? Ang basis natin doon is the body mass index. So, paano kinakalculate nun? Body weight in kilograms over your height in meter square. So, may calculators kayo. May calculators sa cellphone nyo, di ba? O compute nyo ano ko, BMI ko. I weigh 70 kilograms. And ang height ko is 1.65 meters. So 70 divided by 1.65 square. So 1.65 square. So ilan ang BMI ko? Sigurado ko wala pa ako sa 40. Yep. .65, that's 5 feet and 5 inches eh. Oh, ilan ang BMI ko? 25.7. Okay. Kunwari daw, tumaba ako. Naging 100 kilograms ako. O, ibang tao na lang. 100 kilograms, pero mas maliit siya sa akin. Ilagay na natin sa 1.5 meters. Mas maliit sa akin. 1.5 meters ang height, pero 100 kilograms. Ilan ang BMI niya? So, mas mataba sa akin, pero mas maliit sa akin. Ilan ang BMI? Ilan? 44.4. So, alam niyo na pag-compute ng BMI. It's height square. So, ito yung WHO classification. Overweight, obesity class 1, obesity class 2, and obesity class. Ilan ako nung sa akin? 25 point? Ah? Nandala ako sa... Nandala ako sa overweight. Hindi, kasi maliit ako eh. Ano pala ako sa overweight?
Hindi ah. Hindi ako. Dali. I'm 130 pounds. 130 pounds. Convert 130 pounds to kilogram. Hindi 70 kilograms yun. Ilang kilograms ako? 130 pounds. 130 pounds. 59, ayun. Oh, sige, 59 kilograms divided by 1.65. 59 na pala ako. 21. Oh, tama. Hindi ako overweight. Mas mataba ako dati eh. I was 150 pounds dati. Kaya 70 kilograms. Tama. Alam niyo yung pag-compute ha. So obesity itself is a disease. So ayan yung mga risk factors. Heart attack, stroke, kidney failure. And have you heard of the metabolic syndrome? Ito yung components ng metabolic syndrome. Diabetes mellitus type 2, hypertension, dyslipidemia, and obesity. So how do you evaluate? History. Tanungin niyo palagi yung diet. Compute for the BMI, waist circumference. Ang waist ko nga, ano lang ako 33. And mga lab tests, blood glucose, hemoglobin A1C, lipid profile, and liver enzymes. When you say lipid profile, yan yung cholesterol, triglycerides, the HDL and the LDL. HDL is that the good or the bad cholesterol? It's the good. Ngayon, para hindi kayo malito, tandaan nyo, LDL of course is the bad cholesterol. Para hindi nyo makakalimutan, LDL bad. LDL, lechon de leche. Tinatandaan nyo. Bad yun eh, lechon de leche. LDL, bad cholesterol. HDL is the good cholesterol. Okay. So, paano i-address? Sabi mo sa pasyente, lifestyle modification, ang dali sabihin. That would include exercise, diet, diba? Ang dali sabihin, pero ang hirap gawin. Hirap gawin yan. Now, ang pasyente, lalo na kung may pambili, ayaw gawin yung lifestyle modification. Mas gusto nila gamot. So marami ng gamot, pampayat. May bago ngayon, yung GLP-1 receptor agonist. Have you heard of Ozempic? Have you heard of it? It's a drug, it's an injectable drug for diabetics. Pero nagagamit na siya off-label for patients na gusto magpapayat. Pero it's not intended for weight loss pero nagagamit na. And it's FDA approved sa Pilipinas. Yun nga lang, mahal. Mahal. Saka you have to inject once a week. Tinanong ko yung mga pasyente, anong nararamdaman mong kakaiba? Nawawala daw yung appetite nila. Kahit daw, bigay mo sa kanila yung favorite food, ayaw na nila. And it's effective, yun nga lang mahal. So, kung ayaw mo gumastos sa Ozempic, at ayaw mo rin mag-exercise, tinatamad ka, wala kang time. For example, you're a CEO of company. May option ba? Yes, meron, bariatric surgery. And it's minimally invasive. And it's proven. So, sino ang isasubject natin sa bariatric surgery? Pag BMI more than 40, or BMI more than 35, pero may comorbidities like diabetes, hypertension. So there are 3 types of bariatric surgeries. Restrictive, pinirestrict, binabawasan yung amount of food na makakain mo. Sleeve gastrectomy. Malabsorptive, binabawasan yung ma-absorb na nutrition, say biliopancreatic diversion, or a combination ng
restrictive sa malabsorptive. Yung Roux-en-Y gastric bypass. So maganda ang outcome niya. Maganda. You lose weight and nag-improve yung metabolic conditions. So pareho yung slides natin. Meron kayo? So restrictive, malabsorptive, and combination. Tatlong klase lang naman eh. Tapos yung pangatlo, yung combined. Alin kaya sa tatlo ang pinakamaganda? So let's analyze. Remember, I don't do this. I'm not a bariatric surgeon. That's why I cannot lecture based on my experience. So, sa restrictive, yung adjustable gastric banding. Lahat to nagagawa laparoscopically. When you say laparoscopically, it's minimally invasive surgery. Hindi na binubuksan na mahiwa. Hindi na hinihiwa na malaki. Butas na lang with the help of a camera and a TV monitor. Ang problema dito, may device na ipapasok sa katawan mo. Yun yung gastric band. Na may control yan sa balat mo eh. Kung gusto mo mas masikip, i-adjust mo lang, pindutin mo lang yung control sa balat mo. That's the disadvantage ng foreign body. So habang sumisikip, lumiliit yung esophagus, yung cardia, para mas maliit yung pasok ng pagkain. O ito, anong pinagkaiba nito? Anong pinagkaiba? Restrictive pa rin to ha. Ano nangyari? Analyze lang. Ano nangyari? Walang device, walang pipindutin na control, pero lumiit yung stomach mo, binawasan. Natural, lumiit ang stomach mo, the volume of food you can eat, will eat then, madali ka mabubusog. So it's a gastrectomy, sleeve gastrectomy. Now this is the gastric bypass. Mahirap gawin yan. Ano nangyari sa gastric bypass? By the word itself, gastric bypass. Ano nangyari? Binypass yung stomach. So pag kumain ka ng hamburger, hindi na yung pupunta sa stomach mo. Pupunta na yan sa jejunum. Tapos diretso na sa bituka. So hindi dumaan yung food sa stomach. You bypass the stomach. It's a gastric bypass. Okay? Ang EWL, estimated weight loss, mataas. 70%. Yung gastrectomy, mataas din. 60% ang weight loss. Taas yun ay, 60%. So, compare natin yung tatlo. Ano ibig sabihin ng L means laparoscopic. Ano ibig sabihin ng RYGB? Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. LAGB, ano ibig sabihin nun? Laparoscopic gastric banding. SG means hindi subtotal gastrectomy. SLG means sleeve gastrectomy. Analyze natin. So lahat sila, tumaas ang HDL. Bakit kailangan mo tumaas ng HDL? Ano ba HDL? It's the good cholesterol. Kailangan mapataas mo yung HDL mo. So lahat sila meron nun. Okay? Triglycerides, lahat sila. Triglycerides, that's the fat in your blood. Lahat sila napababa. Pero kung ako ang surgeon, anong pinaka hindi ko gagawin sa pasyente? Anong ayaw kong gawin sa pasyente? The first one, the second one, or the third one?
Ha? Rado ikaw, kayo. Kung kayo yung pasyente, ano yung ayaw niyo dyan? Anong ayaw niyo? The first, the second, or the third? Yung second. Kasi may foreign body. Na balang araw tatanggalin din yun pag pumayat ka. Diba? Kasi there's a foreign body eh. Kaya sabi ko, the improvements are slower and not as dramatic as a sleeve gastrectomy or a Roux-en-Y gastric bypass. Ayun o, in-emphasize niya eh. Mas matagal yung weight loss mo dyan. Para sa akin, ang pinakamaganda, yung Roux-en-Y. Yung Roux-en-Y gastric bypass. O pwede rin yung sleeve gastrectomy. Pero ang kung bariatric surgeon ako hindi ko gagawin is the middle one, the gastric banding. Naintindihan? Sleeve gastrectomy, liniitan mo yung stomach. Liniitan mo yung volume of food na papasok sa stomach. Gastric bypass, ano nangyari? Ano nangyari? In short, ano nangyari sa gastric bypass? Bypass mo yung stomach. So pag kumain ka ng food, hindi yung papasok sa stomach. Diretso yun sa bituka. Bypass mo yung stomach eh. So a combination approach is the most common and more effective. So that's the Roux-en-Y gastric bypass. It's done laparoscopically. Ang weight loss niya 70%. Mababa ang complications. So ito, of course, hindi ko yung pasyente, foreigners yan eh. Kinuha ko na lang yan sa internet. So yung before and after. Pwede ko na may share sa inyo dahil nasa internet yan eh. Public domain na yan eh. So, ang laki ng weight loss, di ba? You know the problem, di ko lang alam paano nangyari to eh. You know the problem, pag pumayat ka, meron pang excess skin eh. Ano yun? Lalaw-law? So, you need another surgery to trim the excess skin. Kung napanood yung The Biggest Loser, yung mga pumayat, di ba may excess skin sila, nakalaylay yung excess skin nila. I think that's the last slide. Oh, may time pa tayo mag-quiz.